Ako unang nagsampa, ako unang nawaran. So, ang this big station lang, kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe. At bakit naman ngayon pa inaresto, ngayong ang pinag-uusapan ay ang ICC case ni Pangulong Duterte? Kumbaga, yung timing na pasabay. And then, ano yung mga listahan ng mga kaso nito ni Francis Leo Marcos ngayon at saka noon. At ikumpara natin yung vexation, ano ba ito, ano ang posibleng parusa, at ikumpara natin ito sa isa pang posibleng kaso na pwede niya kaharapin, ang usurpation of authority. Kung di ba yung ang napabalitang nagsuot siya ng damit ng pulis. Ayan mga kastat, pag-usapan natin ang lahat ng yan. At itong si Cedra Pacquiao, itong kapatid ni Manny Pacquiao, ay mukhang natuwa dito sa nangyari. Ayan, nag-post siya. Hindi natin alam kung natuwa kasi naman social media content creator din kasi ito eh. Kasi di ba maalala natin, inasar niya si Mami D, tinawag niyang baluga. Bago tayo magpatuloy, pakiusap po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong sa aming channel. Balikan lang natin mga ka-star, sino nga ba itong isang big time na personality na minsan ay na-prank or nabudol nitong si Norman Mangusin mga ka-star? Mga ka-star, naalala ko lang, meron nga palang video na kumalat before na makikitang itong si Madam Imelda, ang dating First Lady, ay nakaupo sa isang table, may mga kasama siya doon, and nakakapagtaka, andun din si Norman Mangusin mga ka-star, aka Francis Leo Marcos. At doon nga, paano natin nasabing na prank or nabudol nitong si FLM, itong si Madam Imelda. Eh kasi nga doon, ikinikwento niya, astig na astig yung pagkakakwento. So, eto, sinasabi nitong si Francis Leo Marcos or itong si Mangusin na may utang umanong napakalaki itong si Lisa Araneta Marcos sa kanya. So, syempre, itong si Madam Imelda nagugulat. Eh syempre, Araneta Marcos yan. Tapos may utang kay Mangusin, di ba? So, makikita mo yung pagtataka, yung pagkalito, yung parang nakakahiya, ano to? Ano to mga balitang to? Ano ba to? So, parang gulong-gulo si Madam Imelda doon sa video na yun mga ka-star. At syempre, isa pa sa mga nabudol or na prank ay ang mga big networks. Bakit? Kasi ang tawag nila dati pag nagre-report sila dito kay FLM ay negosyante, which ngayon wala nang tumatawag na ganun, internet personality na lang. At syempre, yung mga tao, napakaraming tao ang naniwala at umaasa na sana mabigyan sila ng tulong nitong si Mangusin. Diba mga ka-star? Ayan, pag-usapan natin yung kaso niyan. Pero bago yan, ay pag-usapan muna natin sino ba itong matutuwa. Well, hindi ko alam kung marami sila, pero ang isang siguradong matutuwa ay itong vlogger na si ano pangalan ito? Si Makagago, ayan. Sikat na vlogger na si Makagago. Ito yung vlogger na pumunta doon kay Manny Pacquiao at nagsumbong. Kasi nga, china-challenge siya eh. Kumbaga batuhan sila ng mga akusasyon sa social media kasi may mga kanya-kanya silang channel, mga ka-star. Eto nga, parang sinasabi niya na gusto niyang ipakulong, and then ito naman si Francis Leo Marcos is parang ang tagal-tagal na, wala namang nangyayari, ganyan-ganyan. So, yun nga yung pumunta siya kay Manny Pacquiao, hoping siguro ito yung Makagago na papatulan ni Manny Pacquiao, pero hindi pinatulan. Kaya yan, eto ngayong araw na to na hinuli nga siya, sigurado yan. Makikita natin sa mga vlog niya, siguradong i-vlog niya ito. But anyway, eto sa kasong ito ng labanan between vlogger Makagago and dito nga kay Mangusin, luging-lugi itong si Francis Leo Marcos kasi itong si Makagago, milyon-milyon ang subscriber niya sa YouTube. Unlike dito kay Mangusin, dahil noong makulong ito, before makulong ito, ang dami niyang followers, subscribers. Pero since nung makulong siya, ang dami nang nabawas. Ayan. So, kumbaga, yung mga content niya, ang kumikita doon ay si Makagago kasi nag-views siya. Unlike si Mangusin, walang masyadong views. Meron man, pero hindi kasing dami, hindi milyon-milyon kagaya ni Makagago. So, ayan.
balikan lang natin ano-ano nga ba yung mga previous cases nitong si Francis Leo Marcos, mga ka-star. Ito, meron siyang estafa, may violence against women and children or VAUC at Cyber Crime Prevention Act. Yan yung ilan sa mga kaso niya. Pero mas tumatak yung kaso niya before, noong nahuli siya noong 2020. Ito ay ang paglabag sa optometry law. Ito yung unang pagkakataong inaresto siya ng NBI, mga ka-star. That was May 2020 dahil nga sa paglabag sa Republic Act 8050 or the Revised Optometry Law. So, ang ugat nito is nung namigay siya ng mga salamin sa mata nang walang kaukulang permiso mula sa Philippine Association of Optometry. So, ano-ano pa nga ba ang mga kaso nito? Ayun, yung paggamit niya ng peking pangalan at dokumento. Kinasuhan din siya ng paglabag sa anti-alias law. Dahil nga sa paggamit ng pangalang Francis Leo Marcos sa kanyang pasaporte, kahit ang tunay niyang pangalan ay Norman Mangusin, mga ka-star. So, eto rin, may kaso din pala to na qualified human trafficking. Naharap siya sa kasong qualified human trafficking dahil sa paratang na pag-recruit ng mga kababaihan patungong Cyprus at Turkey. Nakalaunan ay napilitang pumasok sa prostitusyon. Sumabigat pala yung mga naging kaso niya, mga ka-star. Ito ay noong March 2022. Pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon na huwag siyang payagang magpiyansa para sa kasong ito. So, yun. At ito pa, meron pa. 2026, indirect contempt sa Korte Suprema. Hinatulan siyang guilty ng Korte Suprema para sa indirect contempt at pinagbayad ng multa na 30,000 noong January 2026. So, kailan lang ito? At ayon sa court, inabuso niya ang proseso ng batas nang bawiin niya ang kanyang kandidatura sa pagkasenador noong 2025 elections matapos siyang bigyan ng Temporary Restraining Order or TRO. Ito ay laban sa pagdideklara sa kanya bilang nuisance candidate. So, ano pala to? Paldo pala to sa dami ng kaso to si Mangusin, mga ka-star. Anyway, ito yung latest natin. So, January yun ha, may kaso siya. Ito na naman, pagsusuot ng uniforme ng pulis. So, ngayong araw na ito nga, napabalita, inaresto si FLM or si Francis Leo Marcos ngayong February 24, 2026 sa isang hotel sa Pasay City dahil sa warrant na inilabas ng Parañaque RTC Branch 294. Itong unjust vexation, mga ka-star, ay isang minor offense lang ito, isang krimen sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code of the Philippines. Anong ibig sabihin nito, mga ka-star? Ito ay anumang pang-iinis, pang-aabala o panghaharas sa isang tao na walang legal na dahilan, nakaka-istorbo o nakaka-stress na biktima. Hindi naman umaabot sa mas mabigat na krimen tulad ng grave threats o grave coercion. Halimbawa, paulit-ulit na pang-aasar o pananakot na hindi naman seryoso pero nakakaperwisyo, mga ka-star. At syempre, ito, pagkuha o pagtatago ng gamit ng iba para lang manginis. Ayan, paglapit o pag-text ng paulit-ulit para manggulo. Yung mga simple offense lang, mga ka-star. Ano ang parusa? Ito, ang parusa sa unjust vexation ay aresto minor. Ibig sabihin, isang araw hanggang 30 araw or 1 month na pagkakakulong. Minsan maaari ring patawan ng multa depende sa desisyon ng korte. Ito dahil magaan lang ang parusa, maximum 30 days at isa itong billable offense. Ito, importanteng tandaan, bagamat mukhang maliit na kaso, kapag paulit-ulit may kasamang pagbabanta o may ibang mas mabigat na elemento, pwede itong lumaki at maging ibang kaso tulad ng grave threats, alarm and scandal, acts of lasciviousness kung may bastos na elemento. So ayan, mga ka-star. Although itong unjust vexation, mga ka-star, ay isang napakaliit na kaso, pero hindi pa rin naman siya ligtas dito sa isa pang mabigat na kaso, which is usurpation of authority. Ano ba ito? So, gano'n nga ba kabigat ang kaparusahan sa ganitong kaso, mga ka-star? Pag-usapan natin yan. Ito ay under Article 177 of Revised Penal Code.
Ang kaso, usurpation of authority, mga ka-star. So ano naman ang kaso na to? Mabigat ba to? Yes, mga ka-star, dahil ang parusa na nakalaan dito ay presyon mayor. So mabigat. Ang minimum pag presyon mayor 6 to 8 years. Nako, mabigat-bigat din to knowing kakalaya pa nga lang nitong si Francis Leo Marcos, at kung hindi naman ito totoong mayaman, sino magpapiyansa sa kanya? Diba? At for the minimum pa lang yon ng presyon mayor, minimum sentence. So kung medium naman ang sentence sa kanya, it's 8 to 10 at maximum 10 to 12. So in general, ang presyon mayor ay 6 to 12 imprisonment ang katumbas, mga ka-star. So mabigat-bigat ito. Naalala natin, mga ka-star, may isang vlogger na pumunta kay Manny Pacquiao recently lang, at ito nga'y nagsumbong kay Manny Pacquiao kaugnay ng mga kasalanan nitong si Francis Leo Marcos dito sa ating pambansang kamao. Pero itong si Manny Pacquiao naman is hindi naman siya aware sa mga usaping ito. Pero nalaman niya nga na ayun, pinapakalat nitong si Francis Leo Marcos or itong si Norman Mangusin sa totoong buhay ay eto daw si pambansang kamao may utang sa kanyang bilyon-bilyon. So, kumbaga, tinawanan lang yun ng ating pambansang kamao. Pero yung dumating nga yung point na ang isinumbong na sa kanya ay yung pagtawag kay Mami D na mukhang baluga daw si Mami D. So, yun na yung hindi na pinalagpas ni Manny Pacquiao, doon na siya napikon. At yun nga, napabalita na gusto niya magsampa ng kaso. Pero at the end, parang naisip niya rin siguro na tawanan na lang kasi parang hindi ka patul-patul. Parang nagbanta na lang siya na wag ubusin yung kanyang pasensya. Pero ito na nga, di man siya nagsampa ng kaso, ito na nga, mukhang napaka highly favored talaga nitong si Manny Pacquiao. Dahil ito hindi na nga siya nagsampa, pero ito, ang bilis-bilis hinuli si Francis Leo Marcos ngayong araw na ito. Maraming salamat sa panonood, mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload, mga ka-star. Huwag palampasin!